Magandang umaga. Ang ating verse for today ay makikita sa Matthew chapter 9 verse 5. Pakinggan niyo po ang Tagalog. Sapagkat alin ba ang mas madaling sabihin, na patawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka at lumakad? Madalas ang isang Kristiyano ay gusto lagi ay makakamit ng kagalingan, makakamit ng pagpapala o blessings, makakamit ng wisdom, lahat ng bagay, pero it goes to the bottom line, pagpapatawad. Marami sa atin ay naghihiyakos sa problema. Normal lang naman ang problema, kahit ako may nagkakaproblema. Pero ang talagang pinaka-dahilan sa lahat ng problema sa tao ay yung pagpapatawad at humingi ng tawad. Dito, makikita po natin si Jesus Christ ay nagpagaling ng paralitiko. Someone who is paralyzed, someone who is sick, someone in a situation who needs desperately the help of God. Ang problema lang, karamihan sa mga tao, hindi nila alam na ang requirement ng pagiging anak ng Diyos ay ito: pananampalataya, paghingi ng tawad, at magpatawad. Pangatlo, pagiging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay simple lang kung meron tayong tinatawag na faith. Pakinggan nyo ang kwento o enkwentro, no? ni Jesus Christ sa mga tao na nangangailangan ng tulong niya. Pakinggan nyo to sa chapter 9 verse 1. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang dako, at nakarating sa kanyang lungsod. Masdan ito, dinala nila sa kanya ang isang lalaking paralisyado at nakaratay sa isang higaan. Nang nakita niya ang kanilang pananampalataya, sinabi ni Jesus sa paralisado, "Anak, magalak ka, ang iyong mga kasalanan ay napatawad na." Masdan ito, may ilan mga iskriba ang nagsasabi sa kanilang mga sarili, ang taong ito ay lumalapastangan sa Diyos. Batid ni Jesus ang mga nasa isip nila at sinabi, "Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso?" Yan po ay verse 4. Sapagkat alin ba ang mas madaling sabihin, na patawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka at lumakad? Ngunit para malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralisado, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay." Pagkatapos ay tumayo ang lalaki at umuwi sa kanyang bahay. Nang makita ito ng karamihang tao, namangha sila at nagpuri sa Diyos. Siyang nagbigay ng ganoong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, napakaganda at simple ang kwento o enkwentro. Nakita ni Jesus yung taong paralisado, binuhat siya ng mga taong merong pananampalataya, kaya nga nila dinala yung paralitiko kasi meron silang tinatawag na faith. Ngayon, nung dinala nila itong paralisadong ito, sinabi ni Jesus sa kanya sa verse 6, "Tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay." Alam nyo, ang maganda sa Diyos kay Jesus Christ, hindi na niya
Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Accessibility to God is easier when you have Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya nga nung na-enkwentro ni Jesus Christ o unang sinabi ni Jesus Christ doon sa lalaki, napatawad na ang iyong kasalanan. Tingnan nyo, sabi niya dito sa verse 2. Sabi niya dun sa last sentence, anak, magalak ka, ang iyong kasalanan ay napatawad na. Sa buhay mo, kaibigan, kapatid, kamag-anak o kung sino man, dapat mong isipin, hindi yung ikaw lang ang nagpapatawad ng kasalanan o dahil obligado ka. Dahil si Jesus Christ ay nagpakita ng magandang halimbawa na sinabi niya doon sa taong may sakit, anak, magalak ka, ang iyong kasalanan ay napatawad na. One of the requirements, pansinin nyo requirements, kumbaga sa school prerequisite. Alam mo kung ano? Ang kasalanan ay pinatawad na. Nagmamanifest ang mga miracles, nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong may pananampalataya na pag sinabihan ka ng Diyos na magpatawad o pinatawad ka, kailangan isa puso. May mga tao na hanggang ngayon, ang tagal-tagal na, they call themselves Christian. Minsan, namamahiya dahil sila ay magaling, hindi totoong Kristiyano yan. O kaya minsan, nagpapakita na pagmamalaki, gusto sila lagi ang sinusuyo. Hindi naman po pwede sa lahat ng araw ikaw ay nagsusuyo. So, yan ang ating natutunan ngayon. Sabi niya, masdan mo ito, dinala nila sa kanya ang isang lalaking paralisado. Please listen to the King James Version. Ganito ang pagkasabi. And he entered into a ship and passed over and came to his own city. And behold, they brought to him a man sick of palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, take note, seeing their faith, and said unto the sick of palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. So mapansin nyo, ginamit ni Jesus Christ yung salitang son. Kung hindi ka pinatawad ng kasalanan o hindi mo ma-recognize na pinatawad ka ng kasalanan, hindi ka tatawaging anak ni Jesus Christ kasi nagmamanifest ang Ama sa Kanya. Tayo ay hindi tayo i-consider na anak ng Diyos kung hindi tayo marunong mag-forgive, forget, for God. Yan ang problema. Kaya sinabi niya, Son, be of good cheer, thy sins are forgiven thee. Di ba ang gandang pakinggan ngayong umaga yan? Kaya tingnan niyo yung mga religyoso ayaw makinig sa akin. Mga religyoso yun, bakit? Kasi sabi nila nilalapastangan daw ni Jesus yung pagpapatawad ng kasalanan. Take note, alam ng Diyos, alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip, ang kanilang maruruming isip. And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? Ba't kayo nag-iisip ng masama sa puso nyo? Kaya tinanong sila ni Jesus, siguro nagulat sila, no? Sabi niya, For whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, no? Arise and walk. Which is easier to say, thy sins are forgiven, or arise and walk. Parehong madali yan kung maluwag sa ating puso.
Kasi tinanong niya, which is easier to say. Kung hindi mo masagot yan, ibig sabihin, meron kang kinikim-kim sa iyong dibdib. Kapatid, kaibigan, kamag-anak, whatever, kadugo, matuto ka magpatawad. Kasi kung hindi ka marunong magpatawad at hindi ka rin marunong magpatawad, wala yung authority ni Jesus Christ sa puso mo. Ang misunderstanding ng mga religious scribes na doon yung sinabihan ni Jesus Christ sa verse 4 na marumi ang kanilang puso, alam nyo kung ano? Hindi nila alam sila rin may abilidad din magpatawad. Di ba sabi ni Jesus, ang tao na marunong magpatawad, patatawarin ng Ama sa langit. Ang tao hindi marunong magpatawad, hindi rin patatawarin ng Ama. Dapat alam nyo yan. So, magandang paalala sa atin. If you want to manifest blessing, if you want to manifest prosperity in the time of adversity, forgive. Matuto tayo magpatawad. Huwag natin sisihin ng Diyos. Sa halip ay magpakumbaba, humingi ng kanyang habag, bigyan tayo ng blessings. Napakadali. Pero kung tayo magyayabang, magmamalaki, mahilig tayo manisi, ay nako, malayo ang blessing mga kapatid. I hope na bless kayo dito sa lesson. Sa mga may sakit ngayon at karamdaman, kung kayo'y nakikinig dito, release mo na yung iyong sama na loob. Sabi nga nung kanta ni Engelbert Humperdinck, please release me, let me go. Parang, parang in a relationship, gusto mong kumawala. Huwag natin i-apply sa mga love life o sa taong mag-asawa o kasal. Pag-usapan natin dito yung relationship nyo sa kasalanan, relationship nyo sa kasamaan. Lahat tayo dumaan dyan. Kailangan i-release natin. Let go. Magpatawad. Pero hindi ko sinabing konsintihin. Avoid them kasi wala silang maitutulong sa'yo. So mga kapatid, hanggang dito lang tayo. God bless.